Hello mga katombots! May naimbento na naman yata ako. Pansit puso. Bakit pansit puso? Eto kasi yun. Ito ang ating ingredients. Puso. Puso ng saging. So, ito na nga. Umpisa natin magluto, di ba? Kakaiba to. For sure, I'm not sure kung ngayon ako nakadinig ng pansit puso ng saging. So, yan. Hanggang sa maging ganyan na itsura ng ng puso, tanggalin natin yung mga purplish thing na balat or dahon ba yun. And chop-chopin natin ng ganitong kaliliit. Yan. Tapos, lagay natin sa isang bowl, lagyan natin ng asin. And then, we're going to pour in mainit na tubig kasi mamaya lalamasin natin siya. So, ayan na nga. Hintayin lang natin siya mag-soak for mga 5 to 10 minutes. Yan. So, nakita nyo, diba? Ganyan talaga yung puso. Medyo nagda-dry siya kasi nga nag-ano siya, nahanginan. Pag nahanginan, ganyan talaga kulay niya. So, lalamutakin natin siya, pipigain para matanggal yung excess na katas kasi we don't want that. Okay, pagkatapos nun, set aside, magigisa na tayo ng ating mga ingredients. Actually, simple lang na mga ingredients neto. Pero, gusto ko sana medyo malayo siya doon sa nakagis na natin pancit, which is madaming gulay. Eto nga palang, bawang sibuyas to ha. Etong saging, etong puso ng saging, sa mga nakakain nito, for sure, alam nyo, napaka-taas nito sa fiber. I know, you know what I mean. Makikita nyo kagad ang ebidensya. So, yun. Yan. Isang kutsa natin yung ating baboy. Pwede nyo palitan yung baboy ng hipon lang or ng manok. Kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Pwede naman yung kahit ano. So, ayan. Isang kutsa lang natin hanggang mag-render siya ng fats at medyo lumambot-lambot. Ako, since may sobrang atay dun sa freezer, sinama ko na rin. Sayang naman, di ba? Tsaka, ang bala ko talaga dito is gawin siyang kare-kare. Kaya lang, isahog sa kare-kare. Parang nakakasawa na rin kasi puro ganon, di ba? Ito naman, try ko lang. I wanna go dairy. Yes. Tapos paminta. Sangkutsahin lang natin siya. Yan. Ayan, medyo na siya. May crust na yung pork. Lagay na natin yung ating puso. Yan. Kung napansin nyo, medyo dark na talaga siya. It's normal. Baka mapraning kayo. Normal yan sa puso ng saging. Lalo na kung naka-expose sa ang tawag doon sa air. Tsaka umiitim talaga siya. Kahit nga sa kare-kare, umiitim eh. Anyway, so i-saute lang natin siyang ganyan. Maluluto na siya ng maayos. Okay? Pagkatapos nito, lalagyan natin siya ng konting ang tawag dito ito, greens. Actually, itong greens na to, pwede namang wala dito. But since alam ko naman din yung magiging color na niya, I want to put some color sa ating para may contrast naman. So, I opted not to put carrots na rin para hindi naman pansit na pansit. Siguro nag-gets nyo naman ako, no? So, bawas natin yung iba, i-edit natin, tapos, yan, greens. Saka nandun din kasi sa Oh, by the way, ito ay suka. Konting suka. Lagay natin ng konting suka. And konting water para mas lumambot pa. So, yan. And also, we put ang tawag dyan, soya sauce. So, yun. Hintayin lang natin siyang mga 3 to 5 minutes para lumambot at maluto lalo yung ating puso. Oh, by the way, kung napansin nyo, nilagyan ko ng bouillon. Yan ay shrimp flavor. So, as much as possible nga, hindi na ako gumagamit ng kasi nga may allergy ang aking jowers.
So, yung bouillon na lang. And also, we put na the, ang tawag dito, si repolyo. Nakita ko sa ref, sa ref, sayang naman, kaysa itapon, isama na natin siya. Konti lang, para hindi masyado overpowering. And then, we put some patis, and that's it. Eto, nga pala, sesame oil. Nilagyan ko lang siya para lang kakaiba siya sa nakagis na nating pancit. Ito, para magkaroon siya ng Chinese cake. Cake talaga, Chinese flavor and aroma. We put, tawag doon, yung, sesame oil. O, yan. I think okay na to. Ang gagawin lang natin, sahanguin natin siya without the sabaw. O, kasi, lulutuin natin dito yung ating sotanghon. So, I use sotanghon on this video kasi yun lang yung available natin. Pero kayo, as much as possible, mas maganda sana yung bihon. Yan. Etong sotanghon na to ay na-soak na natin sa water, kaya lulutuin na natin siya ng konting-konti. And I think the water, yung sauce o yung sabaw nung pinagisa natin ay tama lang para maluto itong ating sotanghon. Pero I suggest, mas maganda siguro gamitin nyo yung totoong pancit bihon. Yes. Okay. So, hintayin lang natin siyang maluto. And then, isuserve na natin siya. Okay, halo-halo lang. No need to put some timpla kasi timplado na yung sabaw. Okay, may plate na natin. So, eto na nga, tapos na. Diba, Japanese ang ating plate. So, kung nakita nyo, eto, medyo dikit-dikit siya. Kasi nga, kahit maraming water, di ko alam at ganyan siya. Pero, ang sarap niya. Promise, ang sarap na ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas maganda sana kung gamitin nyo yung totoong bihon. Bihon, not the pangalan nito, the sotanghon. Kasi mas prone siya sa dikit-dication. So, yan. So, pagkatapos nating mailagay itong ating sotanghon, ilalagay na natin ang ating toppings. Ito na nga yung pancit puso. O, diba? O, diba? Looks yummy. Actually, hindi lang siya looks yummy. It tastes yummy talaga. Hindi naman sa inuurat ko kaya, pero masarap siya. Ito nga lang, pwede na siyang iulam eh. O, yan. Ayusin lang natin. And then, I guarantee you, pwede pala siyang ipanghanda para lang kakaiba. Bakit? Hindi kayo mapapayag. Ang sarap. So, syempre, lagyan natin ng konting kaartehan, toasted garlic, and of course, lagay na natin yung ating kalamansi. So, ayun lang. Sana nagkaroon kayo ng idea, a new idea, na pwede nyo naman talagang ipanghanda o pang merienda. Ang sarap nito, as in, you better try this one. So, yun lang guys. Don't forget to subscribe. Ito nga palang ating pancit puso. Bye!